Sa wakas, narinig na natin yung matagal na nating na-miss. Yung may magtanggol sa atin laban sa droga at krimen. Ang pinagtatanggol kasi nung ibang mga senador, yung mga namatay dahil sa war on drugs. Pinagtatanggol ng Pangulong Duterte at ng war on drugs, kaya nilatag ang war on drugs, yung mga inosente na pinapatay ng mga durugista. Totoo naman may mga namatay na inosente. Pero that was because it were criminals. Fighting criminals. Yung mga pulis na pumatay ng mga drug addict at drug pusher, mga tao nila yung pinatay nila . Pero hindi naman lahat pinatay. 1,000,000 mahigit nga ang sumuko . Pero meron mga namatay. Hindi natin ininegate yung issue na may namatay. Meron talagang namatay ng mga inosente at dapat yan imbestigahan at ipakulong. Pero hindi yon ang pinapatay ng war on drugs. Ito po ay labanan ng mga kriminal. Nung dumating ang Pangulong Duterte rito, laganap ang droga sa Pilipinas dahil 6 na taon na walang laban kontra droga. Kaya lumala. Kaya pagdating ng Pangulong Duterte, yun na ang sitwasyon ng Pilipinas at ang kanyang solusyon ay war on drugs. Nung pag-upo niya, naglinis yung mga kriminal, mga pulis, narinig natin, involved sa droga, mayors involved sa droga, tao involved sa droga, lahat involved sa droga. Kaya ang ginawa ng mga pulis, na kriminal din, pinatay yung sarili nilang kriminal. Mga tao din nila. Yun ang dapat imbestigahan. Pero hindi lahat na namatay, inosente. Mas marami doon ang hindi namatay. Mas marami ang sumuko. At mas marami ang nahuli kaysa sa mga namatay. Pero casualties of war yan . Dapat ba negate? Hindi. Dapat imbestigahan. Sino pumatay doon? Yun ang parusahan. Huwag isisi yun kay Pangulo dahil hindi naman niya inutos na patayin si ganito, patayin si ganyan. Ang sabi niya, pag lumaban at kayo papatayin, patayin. Patayin nyo na. Kahapon malinaw naman na salitang kinoy ng media. Dahil nga marami namamatay sa Davao, nagpapalinis ang Pangulong Duterte. Duterte, death squad na raw. Pati raw yung nagpakamatay, death squad na. Pati raw yung inatake sa puso, death squad na. Hindi naman ganoon. Walang death squad. Sinabi ng Pangulo yan. Walang death squad. Ang Davao death squad. Pero may mga namamatay na kinoy na word. Sinabi niya rin na siya raw may sariling death squad. Pero joke na lang niya yun . Dahil ang kukulit ng ibang mga senador, pinipilit na may death squad siya, di inamin. Pero hindi totoo. If they are accusing someone, and then the accuser has the burden of proof to show na evidence na talagang merong ganong binibintang sila. Finally, nakita natin lahat sa wakas. Hinarap niya at hinarap siya ng mga nag-a-accuse sa kanya. At nakita naman natin na wala naman nagawa . Buong araw, hinaman pa niya na hanggang madaling araw tayo dito. And their accusations did not stand sa mga sagot ni Pangulong Duterte. Talagang gusto niya tapusin daw . Wala raw aalis doon hanggat hindi natatapos. And nag-aalala na nga kami dahil he's 79 years old. Tapos yung mga tanong sa kanya medyo pang-aasar na. Diba? And those are ignorant questions. Ignorant questions. Kaya naiinis siya dahil pagod na, tapos pangalawa, abogado, tapos pangatlo, obviously, they were trying to pin him down with something unlawful. Binibintang sa kanya yung crime na ginawa ng iba na pinalalabas, inutos niya, papatay or yung mga specific victims na hindi naman niya ginawa. So, kaya pinipigil na namin na, Mr. President, okay na, nasagot na natin lahat, nasagot natin ang tama. Sabi nila yung dapat nilang sabihin, nasabi natin yung tama sa inyo. Ligay na natin ng tao, bigay na natin sa tao. At we felt na, even the people in the gallery na hindi naman namin kasama, hindi naman namin kilala, people in the media were clapping, smiling, even the senators themselves were laughing because of how candidly the President answered and how truthful he was and sincere he was sa kanyang mga sagot. And a lot of people were touched.
Merong mga umiyak, merong mga natawa, merong mga nagalit, halo-halong emosyon. Parang bumalik yung feel ng 2016 dahil ngayon, bali ka na naman ang droga ngayon, bali ka na naman Carmen, nervous ka na naman sa mga magnanakaw, kalat na naman. So naghahanap na naman ang ating bansa ng ganong leader. Kaya ibabalik natin ng war on drugs. Nararamdaman ko ulit ang paghahanap ng mga tao ng protektor, naghahanap ng gobyerno na magpoprotekta sa kanila at lalaban sa droga at kriminalidad. So tayo po, gagawin po natin yan sa Kongreso. Yung ginawa ng Pangulo noon, dodoblehin natin. Diba? Pero ilalagay natin sa tama. Yung papatakbo ng tama ng mga Anti-Drug Abuse Council, Barangay Anti-Drug Abuse Council, Drug Abuse Board, at pangunguna ng local government, katuwang ang barangay at police, at ang tao, simbahan, stakeholders, iba't ibang stakeholders, ay palalakasin natin para ma-identify ng tama yung mga taong involved talaga sa droga, ang mga user lang at yung mga high-value targets and their operations, kung sino. Kasi marami isa sa pinakamalaking problema nung nakaraan na nakita natin ay yung pagbabalidate ng mga reports. So, we will make sure na this time, gagawa tayo ng batas at gagawa tayo ng oversight committee na magbabantay doon sa pagpapa-implement ng drug list at pagpa-implement ng drug war at pagganap ng mga tamang opisyal sa kanilang local government units, barangay police, PDEA. Ang pag-implement ng kanilang mandato ay gawin nila ng tama para kung merong huhuliin at merong magiging target, totoo. Hindi yung gawa-gawa lang ng mga pulis o ng mga sindikato, pinapapatay ang kalaban nila o ginagamit sa politika, hindi mangyari.